Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 470,480 Divine Drakebane. Sa labas ng entrance plaza ng hotel, naghanda si Marshall na sumakay sa isang helicopter kasama ang Warwolf Special Forces, pabalik sa Wallaby Mountain Training Center. Mr. Ortega. Tawag ng isang boses mula sa karamihan. Napasulyap si Marshall at nakita si Jonah na kumakaway sa kanya. Oh, ikaw pala. Ano ang nagdadala sa iyo sa kabisera ng P. Marshall siya ngayon? Huminto si Marshall at sinenyasan ng mga opisyal. Hayaan mo si Jonah. Si Jonah, na nasa sabik, ay nagpaliwanag, Mr. Ortega, nagtapos ako sa Provence University, at bukas na pagdiriwang ng anibersaryo. Ang paaralan ay umabot ng maraming beses, iginiit na pumasok ako. Salamat sa iyong paggabay sa proyekto ng Southvale, nakabalik ako sa nakalipas na 6 na buwan. Ang paaralan ngayon ay nakikita ako bilang isang matagumpay na negosyante, kaya gusto nila akong magbigay ng ilang mga pag-uusap sa mga mag-aaral. Umaasa din sila na mag-donate ako. Ang ganitong klase ng charity work ay parang makabuluhan, kaya naisip ko na pumunta ako. Noong nahihirapan ako. Masyado akong napahiya na isipin na dumalo sa mga event ng alumni. Sa pagkakataong ito, binanggit ng administrasyon ng paaralan na gusto nilang magsimula ng ilang bagong programa para sa kabataan at mag-set up ng scholarship fund para sa mga nangangakong mag-aaral. Tinanong nila kung maaari akong mag-ambag. Kung isa sa alang-alang kung magkano ang kinita ko ngayong taon, pakiramdam ko ay nararapat lamang na ibalik ang aking alma mater. Kung tutuusin, it's a way of helping foster talent for the next generation in our country. Gulat na napatingin si Jonah kay Marshall at sa mga sundalo sa paligid niya. Mr. Ortega, ano? Oh, Mr. Ferguson, bahala ka sa iyong negosyo, sagot ni Marshall, na tumango patungo sa helicopter. Ah! Tama, naramdaman ni Mr. Ortega Jonah na may mga bagay na hindi napag-usapan ni Marshall sa kanya. Will you be staying in the provincial capital for the next few days? If so, I'll reach out when I'm done, and maybe we can grab a meal. Tiningnan ni Marshall ang oras. Should still be around. Contact me once you're free. Sige po Mr. Ortega. Makikipag-ugnayan po kami. Pagkatapos ng maikling pakikipagkamay, sumakay si Robert sa helicopter, lumipad kasama ang Warwolf Special Forces patungo sa Wallaby Mountain Training Center. Sa katimugang labas ng kabisera ng P. Marshall siya, malapit sa West Hill Lake, may nakaparada na jeep ng militar. Matahimik ang gabi, tanging simoy ng hangin, tubig ng lawa, at huni ng mga insekto ang bumasag sa katahimikan. Sa loob ng sasakyan, si Jack at Wilson ay nakaupo sa tense na katahimikan. Isang figure na nakaitim ang mabilis na pumasok sa kotse. Reporting in, General. Nakatanggap kami ng balita mula kay Friday Kana. Agad namang nagmulat ng mata si Jack. Pakinggan natin. Ano ang nahanap mo? Seryosong nagsalita ang nakaitim na gwardya, ang individual ay lubos na kahawig ng kilalang tao na nabalitaan. Ang larangan ng digmaan sa Friday Kana sa nakalipas na 3 taon. Ang mundo ng kadiliman ay nagbigay sa kanya ng nakakatakot na titulo Divine Drakebane. Gayunpaman, ang maikling dagger na hawak niya ay hindi kilala na mayroong anumang mga alamat ng bloodlust o isang dragon emblem bilang inaangkin sa Friday Kana Mercenary Front. Bukod dyan, karamihan sa iba pang mga katangian ay tumutugma. May kasama rin daw siyang isang kilala lang bilang Old Fred, kahit hindi alam ang eksaktong edad niya. Walang nakakita ni Old Fred o Divine Drakebane ng personal, ngunit ang mga kwento tungkol sa kanila ay nagpapatuloy. Ito lang ang intel na nakalap namin. Wala nang masusubaybayang impormasyon. Sa larangan ng digmaan na iyon, mayroong isang kasabihan, sinuman na nakakakita ng Divine Drakebane ay tiyak na mapapahamak na maging wandering soul. Natigilan sina Jack at Wilson. Siya ay tunay na Diyos ng kamatayan. Itinaas ni Jack ang kamay, senyales na umalis na ang guard. Lumabas sa jeep ang nakaitim na figure, na wala sa dilim. Napuno muli ng katahimikan ang jeep.
General Grayson, ano ang palagay mo dito? Sa wakas ay binasag ni Wilson ang katahimikan pagkatapos ng ilang minuto. Dahan-daang iminulat ni Jack ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ng nakapangangilabot na ibabaw ng lawa. Ang mga kasanayan ni Marshall ay masyadong hindi pangkaraniwan, at palaging may isang bagay na mailap tungkol sa kanya. Ang kanyang pag-uugali ay nagpapaalala sa akin ng isang tao. Sa ngayon, halos makonclude natin na si Marshall ay maaaring itong Divine Drakebane. Tungkol sa anumang koneksyon na maaaring mayroon siya sa Dragon Manor Massacre mahigit 20 taon na ang nakalilipas, iyon ay mangangailangan ng karagdagang investigasyon. Hindi pa rin namin matiyak kung siya ang Young Master. Nakuha mo ba ang isang kritikal na detalye ngayon? Ang kasama niya ay tinatawag na Old Fred. Maaaring ang matandang Fred na ito ang partikular na individual. Mga mata ni Wilson. Isa. Pataas. Kung siya iyon, maaaring maging mas malinaw ang mga bagay. Tumango si Jack. Maaaring gusto naming makipag-ugnayan kay Benjamin, na humawak sa Mount Valurian Dragonhold. Insidente noon, para maghukay ay. Kabanata 471 Isang balak. Benjamin. Napatingin si Wilson kay Jack na nagtataka. Ang ibig mong sabihin ay ang dating Deputy Director ng Draconia Central Inspection Office, ngayon ay presidente ng Draconia Go Association, Benjamin. Siya ang nangungunang figure sa komunidad ng Go sa buong Southeast Oriental. Mas alam ba ni Mr. Shorts ang nangyari noon? Huminga ng malalim si Jack, tumango. Posible. Pero nag-iisip lang ako. Pagkatapos ng Dragon Manor Massacre, umalis si Benjamin sa Central Inspection Office. Ang kanyang pag-alis ay hindi karaniwan. Noong parehong taon, ang Palace Master ng Dragon Palace, na kilala bilang Dragon Slayer, ay gaganapin sa Mount Valurian Dragonhold. Si Benjamin, kasama ang dalawang warden, ay responsable sa pangangasiwa sa kaso. Ngunit sa gabi ng massacre, ang Dragon Slayer ay misteryosong nawala sa Dragonhold. According to Benjamin's statement, by the time he arrived at Dragonhold, the two warden were dead at the scene. It was said to be gruesome. Huminto si Jack, pinipigilang ilarawan ang mga katawan na naging lantang mga balat. Ang dalawang warden na kasama ni Benjamin sa Dragonhold ay namatay noong gabi ding iyon pagkabalik. Ang mga selula ng Dragonhold ay ginawa mula sa pinakamatibay na materyales. Kahit isang lamok ay hindi makakalabas. Ang mga kondado ng bilangguan ay sinigurado ng pinakamataas na antas ng acoustic code, isang sistema ng password na imposibleng pumutok. At gayon paman, walang mga palatandaan ng lock na pinakialaman, walang indikasyon ng sapilitang pagpasok. Sa anumang paraan, ang Dragon Lord sa loob ay nawala ng walang bakas. Sa nakalipas na 20 taon, walang kahit isang palatandaan. Malalim na sumimangot si Wilson, bumulong-bulong, hindi ko maalis ang pakiramdam na si Master ay nasa malapit pa rin sa atin. Dapat ay buhay pa siya. Tumango si Jack, desidido. Palagi akong naniniwala na hanggat ang kawalan ng hustisya ng Dragon Lord at ang massacre ay nananatiling hindi neresolba, hindi niya tayo iiwan. Sigurado akong balang araw babalik siya, mas malakas kaysa dati. Dahil dito, kuminang ang mga mata ni Jack. Pero 20 years na. Bakit wala ni isang lead? Sa 12 Great Warriors of Dragon Soul, ako na lang ang natitira, kumapit. Ang iba ay matagal nang nawalan ng pag-asa at umatras sa dilim. Magkakaroon pa ba ng reunion? Mapait na umiling si Wilson. General Grayson, matagal mo nang dinadala ang pasanin na ito. Napabuntong hininga si Jack. Hanggat bumubuntong hininga pa ako. Hihintayin ko siya, yung muli kong makikita. Sinasabi sa akin ng instincts ko na lumalapit siya. Tumingin si Jack sa madilim na gabi sa labas ng bintana ng kotse, bumubulong. Kailangan kong patunayan na ang pagtataksil na nakapin sa batang Panginoon ng Dragon Palace ay isang setup. Sa taong iyon, si Benjamin lang ang nakasaksi sa eksena sa Dragonhold. All these years, he's lived in seclusion, never saying a word about that night. There must be a reason for his silence. Hinampas ni Wilson ang sasakyan sa frustration.
Noon, may utang siya sa Dragon Lord. Kaya bakit hindi siya sumulong ngayon? Umiling si Jack. Naiintindihan ko ang pinili ni Mr. Shorts. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa mga salita ay maaaring ipaliwanag. Why pagiging prangka? Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumingin si Wilson kay Jack. General Grayson, patawarin mo ako. Sa lahat ng mga taon na ito, nagtago ako ng malubhang pagdududa tungkol sa massacre sa Dragon Manor. Ano ang nangyari sa pagitan ng Dragon Lord at ng elite ng Dragon Soul na nagdulot ng ganitong kaguluhan sa matataas na ranggo ni Brighton? Paanong ang Dragon Slayer, ang pinuno ng Eight Kings at ang pinakapinagkakatiwalaang pinuno ng militar, ay biglang makukulong sa Mount Valurian Dragonhold? At parang sa isang malupit na twist ng kapalaran, sa mismong gabing siya ay nakulong sa Dragonhold, ang Dragon Manor ay inatake ng mga dayuhang amo 37 tao, ang buong sambahayan, ay pinatay. Nitong mga taon, ako ay kumbinsido na ito ay isang malawak na pagsasabuatan. Pagkatapos ng massacre sa Dragon Manor, hindi nagpaliwanag ang punong tanggapan ng militar. Natahimik lang ang lahat tungkol dito. Anong nangyari? Upang gawin itong estranghero pa rin, ang Dragon Slayer ay misteryosong naglaho ng gabi ring iyon, at mula noon, walang sinuman ang nagpahayag ng anumang paliwanag. Tumigil si Wilson, nag-alinlangan saglit bago siya nagpatuloy, General Grayson, baka wala na ako sa linya sa pagsasabi nito. Nakarinig ako ng mga tsismis, higit sa isang beses, na si Lord Dragon Slayer at ang Young Lord ay inakusahan ng pagtataksil ng pakikipagsabuatan sa kaaway, ng pagpatay sa kanilang mga kasama gamit ang kanilang sariling mga kamay. Kaya nga pinadala sila sa Mount Valurian Dragonhold. Pero walang makapagbibigay ng konkretong ebidensya para patunayan ang akusasyong ito. May kakaiba lang sa lahat. Kumunot ang noo ni Jack na parang nagpipigil ng sasabihin. Huminga ng malalim si Wilson. Ayos lang. Kahit hindi ka magsalita, naiintindihan ko. Ang massacre sa Dragon Manor ay inuri bilang pinakamataas na lihim ng punong himpilan ng militar ni Draconia. Sa antas ko, hindi ako magiging privy sa mga ganoong bagay. Ngunit para akusahan ng pinakapangunahing bayaning militar ni Draconia, ang Dragon Slayer, ng pagtataksil sa kanyang bansa. Hindi katanggap-tanggap sa akin ang gayong paratang. Isang lalaking kasing lakas ng Dragon Lord, paano siya makakagawa ng kaiyahiyang gawa? Tumango si Mac. Tama ka, General Wilson. Ito ay, walang duda, isang malaking sabuatan. Ang tono ni Wilson ay naging matatag. Naniniwala din ako na ito ay isang tukana laban sa Dragon Lord. Ang taong pinakaginagalang ko, ang punong bayani ng Draconia, ang Dragon Lord, ay ginugol ang kanyang buhay sa pakikipaglaban para kay Draconia, na nakamit ang hindi mabilang na mga tagumpay. Maaaring sabihin na kung wala ang Dragon Lord, hindi tatangkilikin ni Draconia ang mga taong ito ng kapayapaan at katatagan. Sa kanyang paglilingkod, halos walang digmaan sa mga hangganan ni Draconia. Para sa isang taong may ganitong pangako sa bansa, ang pagtataksil sa kanyang mga kasama at kapatid ay hindi maiisip. Para akusahan siya ng ganoong krimen. Imposible. Ito ay paninirang puri isang pagsasabuatan. Huminga ng malalim si Jack. Masyadong maraming kakaiba dito. Pagkatapos ng insidenteng iyon, wala sa 7 hari ng Brighton ang nagsalita tungkol sa mga pangyayaring iyon. Tinatrato ito ng mga nangungunang ranggo sa militar bilang isang ipinagbabawal na paksa. Parang hindi nangyari ang patayan sa Dragon Manor. Tanong ni Wilson, General Grayson, ano kaya ang nagtulak sa gayong mga masasamang individual upang matagumpay na maisakatuparan ang pamamaraang ito? Huminto si Jack. Sa taong iyon, ang hangganan ng Southmere ay biglang sinalakay ng Sinjinya. Pinatay nila ang ating mga tao. Inagaw ang ating lupain, at binomba ang ating mga puwersa sa hangganan. Pagkatapos matanggap ang utos ng militar na mabilis na alisin ang banta, ipinadala ng Dragon Lord ang Young Lord Dragon, kasama ang 100 nangungunang Dragon Soul Elite ni Draconia, upang palayasin ang mga mananakop. Ngunit sa sandaling ang 100 elite ng Dragon Soul ay pumasok sa hangganan ng Southmere,
sila ay tinambangan ng isang puwersa ng kaaway na higit sa 10 beses sa kanilang bilang. Sa huli, lahat ng 100 elite na sundalo ay namatay. Ngunit ang Young Lord Dragon ay bumalik na mag-isa, ngunit hindi siya nagulat pabalik. Sa halip, siya ay nagtungo sa Harmonfield ng mag-isa, at sa huli ay nawala. Kinabukasan, ang massacre sa Dragon Manor ay naganap. Kabanata 472 May gustong wasakin ang werewolf. Habang nagsasalita si Jack, nag-alab ang galit sa kanyang mga mata. Noon, ang Young Lord Dragon ang pinuno ng 12 dakilang mandirigma ng kaluluwa ng dragon, tapat kay Draconia hanggang sa kanyang kaibuturan. Paulit-ulit kaming pinupukaw ni Singinia sa hangganan ng Timog Kanluran, kaya inutusan siyang manguna sa isang misyon sa paghihiganti doon. Ngunit bago pa man sila makarating sa hangganan, ang kanyang piling koponan ay nahulog sa isang brutal na pananambang. 100 pinakamagaling ni Draconia ang napatay sa pagkilos. Sino ang nag-leak ng mga detalye ng naturang top secret operation? Ang daang elite na iyon ay personal na sinanay ng Young Lord Dragon, magkalapit silang magkapatid. Ang batang Panginoon ay isang tao ng malalim na katapatan. Hindi niya kailanman ipagkanulo ang sarili niya. At ang unang lugar na pinuntahan niya sa pagbalik sa bansa ay Harmonfield. Iyon ba ang pinili niya, o kumikilos siya sa utos ng isang tao? O baka natuklasan niya ang pagsasabuatan at hindi na makabalik sa Brighton? Hindi lang namin alam. Tumango si Wilson. Kung ito ay isang pagsasabuatan, marahil ay kumikilos si Young Lord Dragon sa isang maling utos mula sa isang tao. General Grayson, sino ang namamahala sa Dragon Palace noong araw na iyon? Napakunot ang noo ni Jack na nag-iisip. 12 kaming lahat ay pinadala sa mga assignment noong panahong iyon, kaya hindi ko alam kung sino ang nasa Dragon Palace. General Wilson, binigyan mo ako ng mahalagang clue. Kung nakatanggap si Young Lord ng maling utos na nagdidirekta sa kanya sa Harmonfield nang hindi nagre-report muna, kung sino ang nagbigay ng utos na iyon ay ang utak sa likod ng Pucana na ito. Hahanap ako ng paraan para matuklasan ang katotohanan. Tumigil si Wilson. General Grayson, napag-usapan na ba ninyo ito ni General Levi, ang kasalukuyang acting head ng Dragon Palace? Umiling si Jack. Hindi. Isang pag-uusap na tulad nito, hindi ako maglalakas loob na sabihin ito ng lantaran sa Dragon Manor. Dahil kung ang massacre na iyon ay isang pagsasabuatan, bukod sa Seven Kings, maaaring masangkot din ang isang tao sa loob ng Dragon Palace. Tumango si Wilson. Eksakto. General Grayson, ito ay dapat na maimbestigahan ng tahimik. Nakatago sila sa mga anino, habang tayo ay nasa harapan. Kung isa sa publiko natin ito ay magiging mas gusot. Tumingin si Jack sa bintana. Noong gabing bumalik ang Young Lord Dragon sa Harmonfield, maraming nangungunang dayuhang eksperto ang lumitaw din doon. Noong gabing iyon, nagkaroon ng matinding labanan sa Dragon Ridge Valley sa Dawnspire Mountain ng Harmonfield. Daan-daang dayuhang Panginoon ang patay sa lambak. Ngunit sa mga katawan, walang bakas ng Young Lord. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang nawala. Nawala si Young Lord pagdating sa Harmonfield, ang mga akusasyon ng pagtataksil ay ibinato laban sa Dragon Manor, ang Dragon Lord ay nakulong sa Dragon Hold, at pagkatapos, sa kalaliman ng gabi, pinatay ng mga dayuhang master ang lahat sa Dragon Manor headquarters ay agad na iniutos ang Seven Kings elite troops na magtungo sa Dragon Manor para muling mabuhay. Ngunit ang mga tropang iyon, na nakatalaga lamang sa 30 milya mula sa Brighton, ay tumagal ng halos 3 oras bago dumating. Nang sa wakas ay nakarating na sila, lahat ng 37 tao sa Dragon Manor ay patay, at ang buong manor ay naging abo. Noon pa man, hindi ko maintindihan. Sa layong 50 kilometers lang, kasama ang mga gamit nila, ilang minuto lang dapat nakakalipad na sila doon. Maaaring mas mabilis silang makarating sa pamamagitan ng helicopter, ngunit pinili nilang maglakad. Ito ay isang maliwanag na kaso ng pagkaantala ng pagtugon. At kahit na hindi makaabot ang mga piling puwersa na 30 milya ang layo, ang mga nangungunang mandirigma na nakatalaga sa Brighton ay maaaring nakarating sa Dragon Manor sa loob ng 5 minuto. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang
Tumulong, iniwan ang Dragon Manor upang patayin at wasakin. Pagkatapos, sinubukan ng Seven Kings na bigyang katwiran ito, ngunit ang kanilang mga dahilan ay manipis. Ang kanilang kapangyarihan, gayunpaman, ay nagsalita para sa sarili nito. Kung itinulak namin sila ng labis, maaaring humantong ito sa hindi inaasahang mga kahihinatnan. At kaya, ang bagay ay naiwang hindi nalutas. Umiling si Wilson. Malaki ang halaga ng kababalaghan na ito. Lahat ay out para sa ang kanilang mga interes, walang gustong ilabas ang kanilang leeg. Mas gusto pa nga ng ilan sa kanila na makita ang pagbagsak ng Dragon Manor, nangangahulugan ito ng higit na kapangyarihan at benepisyo para sa kanila. Sa pagkawala ng Dragon Lord, ang Dragon Manor ay naging walang pinuno at nagkakagulo mula noon. Kung ang isang taong may parehong awtoridad at lakas ay hindi mamumuno sa lalong madaling panahon, ang sitwasyon ay mawawala sa kontrol. Sumandal si Jack sa kanyang upuan, huminga. Matagal nang napansin ng mga nakatataas na militar ang kalakaran na ito. Nagpasya silang magsagawa ng halalan sa susunod na Thanksgiving para magtalaga ng bagong Dragon Chief na mamumuno sa Eight Kings. Ngunit alam nila na ang isang tao lamang na may kapangyarihan ng Dragon Lord ang tunay na makakahawak ng lahat ng ito. Kung hihirangin nila ang isa sa 7 hari bilang bagong pinuno, magkakaroon ng alitan at alitan sa kanila. It's been 20 years since the fall of Dragon Manor. With Dragon Lord and Young Lord Dragon both gone, the Dragon Palace structure remains. For 2 decades, Levi has been the acting head of Dragon Palace, and no one dares talk about Dragon Palace, and no one dares talk about abolishing the Dragon Lord's position. Hanggat nakatayo ang Dragon Palace, dapat itong manatili sa lugar nito sa gitna ng Eight Kings. Gayunpaman, kung hindi babalik ang Dragon Lord o Young Lord o maging ang batang tagapagmana, maaaring hindi na magtagal ang istruktura ng Dragon Palace. Dragon Lord, Young Lord, o kahit na ang batang tagapagmana ay muling lilito, ang pinuno ng Eight Kings ay walang alinlangan na kabilang sa pinuno ng Dragon Palace. Ang Thanksgiving sa susunod na taon ay minarkahan ang pagpili ng pinuno ng Eight Kings, one na tunay na umaasa na mahanap natin ang batang tagapagmana bago noon. Kung buhay pa siya, dapat 21 na siya ngayong taon. Dito, isang imahe ng matangkad at makapangyarihang figure ni Marshall ang sumagi sa isip ni Jack. Paulit-ulit niyang iniisip, Marshall, ikaw kaya ang batang tagapagmana ng mga dragons na muntik nang tumakas sa massacre na iyon noong mga nakaraang taon. Pinagmasdan ni Wilson ang tahimik na pagmuni-muni ni Jack at nagsalita, seryoso ang kanyang tono. Bagamat hindi pa sila nang ahas na agawin ang posisyon ng hepe, unti-unti na nilang kinokontrol ang dibisyon ng espesyal na operasyon na ginawa ng Dragon Lord. Napabuntong hininga si Jack. Oo, karamihan sa mga piling puwersa na sinanay ng Dragon Lord ay na-marginalized. Kunin mo, halimbawa nasayang ka sa posisyon na ito. Napangiti ng mapait si Wilson, umiling-iling sa katahimikan. Pagkatapos ng mahabang paghinto, sinabi niya, General Grayson, sa panahon ng rescue mission sa Sevenfold Crest kaninang hapon, nahuli mo ba ang sinasabi ng mga assassin na iyon? Tumango si Jack. May gustong sirain ang werewolf. Sa sandaling iyon, isang malamig, mabangis na determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Wilson. Ang pagbaba ng werewolf nitong mga nakaraang taon ay hindi lamang dahil sa kakulangan ng pagsasanay werewolf ay na-target. May isang taong sumusubok na burahin ang werewolf, ang unit na pinag-investan ng Dragon Lord, mula sa Special Operations Division. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong protektahan ang Werewolf Special Forces para kung sakaling bumalik ang Dragon Lord, makikita niyang nakatayo pa rin ang elite unit na ito na kasing lakas nito sa ilalim ng kanyang command. Huminga ng malalim si Jack. Narito ang pag-asa na maibibigay ni Marshall sa werewolf, ang tulong na kailangan nito sa oras na ito. Tumango si Wilson. Ang aking instincts ay nagsasabi sa akin na ang werewolf ay magtagumpay dito. Kabanata 473 Anino. Napahinto si Wilson nang may pag-iisip bago nagsalita, General Grayson, kanina ka pa ba naghinala na maaaring si Marshall ang hinahanap mo? Lumiwanag ang mga mata ni Jack,
Oo, halos mirror image na siya. Pero kumukuha pa ako ng mas maraming pruweba. Kung totoong buhay ang Young Master, blessing ito para sa amin ng Dragon Palace. Sa nakatakdang halalan ng Dragon Chief para sa Thanksgiving sa susunod na taon, maaaring bumangon muli ang Dragon Palace. Wala akong pag-aalinlangan na ibabalik ng Young Master ang kaluwalhatian na nakamit ng Dragon Lord. Sa wakas ay nililinis ang mga pangalan ng Goth Dragon Lord at Young Lord Dragon at ilantad ang mga Pukana na nakatago sa mga anino. Nanginginig si Wilson sa pananibik nang marinig ang paniniwala ni Jack. Huminga ng malalim si Jack. Ayon sa intelihensya ng mga gwardya na nakasuot ng itim, posibleng si Marshall ang nakakatakot na figure mula sa larangan ng digmaan sa Friday Kana ang isa na kahit ang pandaigdigang mundo ng kadiliman ay kinatatakutan. Nakakabigla ang lakas na hawak niya, kapantay ng Dragon Lord at Young Lord sa kanilang kagalingan. With all the recent intel coming together, I'm more convinced than ever na si Marshall nga ang Young Master na misteryosong nawala sa massacre na iyon. Ang mga mata ni Jack ay kumikinang sa halos hindi napigil ang emosyon. Ngayon, ang susunod kong hakbang ay kumpirmahin kung siya nga ba ang maalamat na Divine Drakebane at imbestigahan ang lalaking ito na kilala bilang Old Fred. General Wilson, sa tingin mo ba ay may kakaibang koneksyon sa pagitan ng Old Fred at Shadow? Noong araw, si Shadow ay ang mailap na bodyguard na nakatayo sa tabi ng Dragon Lord, at walang nakakita sa kanyang totoong mukha. Sabi na ang kanyang mga kakayahan ay hindi maisip. Minsang sinabi ng Dragon Lord sa 12 Great Warriors na si Shadow ang pinakamagaling na manlalaban sa mundo. Maging ang Dragon Lord mismo ay hindi nakatitiyak na siya ay laging pinakamahusay sa pakikipaglaban. Kung ang matandang Fred na ito ay ang maalamat na anino, kung gayon ang Divine Drakebane na sinanay sa ilalim niya ay walang alinlangan na hindi mapapantayin. Ang mailap na anino, maging sa 12 mahusay na mandirigma ng kaluluwa ng dragon, ay hindi nakita ng personal ni sinuman sa amin. Ngunit may nagsasabi sa akin na si Old Fred ay si Shadow nga. Nasusubaybayan ng aking mga nakaitim na gwardya si Marshall sa Friday Kana, ngunit kung hindi gusto ni Old Fred na makahanap sila ng anuman, ang kanyang mga kasanayan ay mananatili silang ganap sa dilim. Tumango si Wilson. General Grayson, lahat ito ay tumuturo sa isang bagay, hindi ba? Kung nakuha mo ang mga pahiwatig na ito, ano ang ipinahihiwatig nito? Natigilan si Jack saglit. Ibig sabihin, pinapakain niya kami ng impormasyon, naglalagay ng mga pahiwatig. Para sa kanya, maaaring hindi malinaw ang linya sa pagitan ng kaibigan at kalaban sa Draconia. Sinusubukan niya ang tubig. Ang pagsasakatuparan ay nagpadala ng isang alon ng kagalakan sa pamamagitan ni Jack. Kung totoo iyon, si Divine Drakebane ay talagang nawawalang Young Master ng Dragon Manor. Kung hindi siya ang Young Master, bakit pumunta sa Harmonfield? At paano pa siya makakaipon ng ganoong yaman nang wala saan? Mayroong isang masalimuot na web ng pagsubaybay at mga tagapagtanggol sa paligid niya napakahigpit ng pagkakahabi na walang intel na nakalusot. Hindi ko makita ang network na ito, ngunit ito ay gawa ng isang taong may kasanayan sa Shadow. Nang protektahan ni Shadow ang Dragon Lord, walang makakalapit sa kanya nang hindi natukoy. Ang kanyang mga mata at tenga ay nasa lahat ng dako, ang kanyang mga depensa ay hindi maarak. Kinokontrol ng kanyang mga pukana ang bawat detalye. Ngunit pagkatapos ay muli, kung ang isang tao sa kanyang kalibre ay nasa tabi ng Dragon Lord, paano niya nalampasan ang pukana na lumipol sa 100 elite na gwardya noong araw na iyon? Bamulong ang boses ni Jack, mabigat sa mga taon ng hindi nasagot na mga tanong. Paanong Dragon Lord, Shadow, at Young Lord Dragon tatlo sa pinakamatalas na pag-iisip ay hindi makakaunawa sa pagsasabwatan laban sa kanila? Sila ay isinakripisyo sa pagsasabwatan na ito, bulong ni Jack. Ang kanyang ekspresyon ay nababalot ng pagkadismaya. Iyan ay part na hindi ko kayang ibalot ang ulo ko. Pinag-isipan ni Wilson ang mga nakakunot na linya sa noo ni Jack. General Grayson, huwag na nating yuzazain pa ito ng malalim. Kung si Marshall ang Young Master mula sa Dragon Manor, ang katotohanan ay maghahayag mismo sa tamang panahon.
Kung inilagay siya ni Old Fred sa harm on field, tiyak na mayroon siyang mga dahilan, patuloy ni Wilson. Kung kumilos tayo ng masyadong nagmamadali, maaari nating masira ang kanyang mga plano. Dapat tayong maging maingat at iwasang ilantad ang pagkakakilanlan ni Marshall. Tumango si Jack, naiintindihan ang panganib. Kung siya ang young master, mag-aaklas muli ang mga Pocahontas na iyon, na maglalagay sa kanya sa matinding panganib. At kung si Old Fred nga ay shadow, nagpatuloy si Jack, pagkatapos ay dinala niya si Marshall pabalik sa Harmon Field upang subukan ang tubig, upang matukoy kung sino ang kumukuha ng mga string. Sa sandaling matuklasan nila ang utak, ang massacre sa Dragon Manor ay sa wakas ay mapaghiganti. Lumalim ang boses ni Jack. Alam nila Marshall at Old Fred, susunugan nila si Brighton sa lupa kung nangangahulugan ito ng hustisya para sa trahedya ng Dragon Manor. Huminga ng malalim si Wilson, seryoso ang mukha. General Grayson, sa panahon ng misyon na iligtas si Freya at ang mga miyembro ng koponan ng Wolf ngayong hapon, nahuli ako ng isang bagay na kakaiba. Ang mga assassin ay patuloy na nagbanggit ng isang sinaunang relic. Sinabi pa nila na ang relic na ito ay nakatago sa Warwolf Training Base. Napailing si Jack sabay ngisi. Iyon ay isang Pocahontas lamang ang pagtatangka ng isang tao na gawin ng iba na mahulog para sa kanila. Hindi ka naniniwala sa sinaunang relic na katarantaduhan, hindi ba? Ang ilang mga tao ay nagtatakip ng mga bagay sa misteryo, umaasa na gumamit ng iba upang sirain ang Warwolf. Ito ay malinaw na parang araw. Ang mga mata ni Wilson ay kumikinang sa matinding determinasyon. Kung sino man ang nasa likod ng sabuatan na ito. The moment na mahanap natin sila. I'll take down them. Naging malungkot ang tono ni Jack. Pagkatapos ng malupit na labanang iyon sa Timog Kanluran, bumalik ang Young Lord Dragon sa Harmon Field. Biglang dumagsa ang maraming dayuhang mersenaryo, lahat ay nagkukunwaring hinahanap ang tinatawag na relic na ito. Ngunit sa pag-aaral ng resulta, halatang dumating sila upang patayin ang Young Lord. Minamaliit nila siya, bagaman natapos ang kanilang buhay sa Dragon Ridge Valley. Kailangan nating aminin, tuso ang utak sa likod ng lahat ng ito. Dagdag pa ni Jack. Itinago nila ang kanilang mga intensyon sa likod ng patong-patong na panlilinlang, palaging naglalabas ng mga alingawngaw sa eksaktong sandali ng pagsisimula ng mga tao. Nagiging malapit sa katotohanan. Ngunit kung bumalik ang Young Master, hindi magtatagal ang malabong figurang ito. Dumiretso si Wilson. Hindi natin hahayaang sirain nila ang Warwolf, General Grayson. Anuman ang kailangan, protektahan ito. Sa ngayon, ang mga posibilidad ay nakasalansan ng malaki laban sa Warwolf, sabi ni Jack. Makikita mo rin ito kapwa ang Dragon Soul at Dark Panther ay nakikipagsabuatan upang i-target ang Warwolf. Ginawa nilang numero 1 ang Warwolf. Tumango si Wilson. Alam ko. Ang mga commander ng Dragon Soul at Dark Panther ay parehong kabilang sa Seven Kings faction. Ang kanilang kamakailang appointment bilang commander ay hindi nagkataon, may mahal na motibo sa likod nito. Puno ng paghamak ang boses ni Jack. Yung mga bastos. General Wilson, hindi tayo pwedeng umupo na lang dito at walang gagawin, he continued. 3 araw mula ngayon, ang punong tanggapan ng Special Operations Military Region ang magho-host ng final strategy meeting para sa Military Martial Tournament ng kabisera ng P-Marshal siya. Dapat mong talakayin ng lubusan ang mga tuntunin sa torneo kay Major General Blunt, sabi ni Jack. Tingnan natin kung maaari nating hubugin ang mga ito sa pabor ng Warwolf. Kapag si Marshall ang nangunguna sa kanilang pagsasanay, magiging mas malakas sila, ngunit ang sobrang paghihigpit ng mga patakaran ay maaaring durugan ang udyok ng isang tunay na matigas na koponan. Tumango si Wilson, isang pahiwatig ng determinasyon sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, General Grayson. Major General Blue at gagawin ang lahat ng aming makakaya. Kabanata 474 na Broke My Boat. 2:00 ng umaga, umihip ang malamig na simoy ng hangin habang lumilipad ang isang malabo na figure na parang ipoipo sa gilid ng Wallaby Mountain Training Center, na dumudulot sa dorm room ni Marshall. Magsalita ka.
Ano ang natuklasan mo? Sumandal si Marshall sa sopa, nakapikit ang mga mata. Ang dark web assassin ay lumuhad sa isang tuhod at tahimik na nagsalita. Young Lord, kamakailan lang, ang buong mundo ng kadiliman ay nagpupuyos sa mga alingawngaw na ang matagal ng sinaunang relic ay lumabas sa Harmonfield. Bilang resulta, maraming assassin organization at factions mula sa buong mundo ang bumubuhos sa Draconia's Harmonfield. Halos 1,000 assassin ang nagtipon na sa lugar. Bahagyang iminulat ni Marshall ang kanyang mga mata, nakatitig sa kisame. Lately, palagi kong naririnig ang tungkol sa Dragon Slayer, at itong sinaunang relic. Sino si Dragon Slayer? Sumagot ang assassin, Dragon Slayer ay dating pangunahing tauhan sa militar ni Draconia, isang kilalang diyos ng militar. 20 taon na ang nakararaan, ang kanyang anak, ang Young Lord Dragon, ay nabigo sa isang kritikal na misyon at pagkatapos ay nakulong sa Mount Valurian Dragonhold. Nang gabi ring iyon, ang kanyang pamilya estate, Dragon Manor, ay lubos na nawasak. Isa ito sa pinakamataas na antas ng sikreto ni Draconia. May koneksyon ba ang Dragon Slayer sa sinaunang relic na ito? Tanong ni Marshall. Sinasabi na ang relic na ito ay muling lumitaw tuwing 50 taon. Bago ang Thanksgiving sa susunod na taon, ito ay nakatakdang lumitaw sa isang lugar sa mundo, patuloy ng assassin. Ang huling nakita ay 20 taon na ang nakakaraan, sa gabi ng Dragon. Nawasak ang manor, na sinasabing dito mismo sa Harmonfield ng Draconia. Mukhang ang muling paglitaw ng relic ay lumalabag sa ilang uri ng panuntunan, bagaman hindi ako sigurado kung ano mismo ang maaaring maging panuntunan, dagdag niya, na nakasimangot. Nag-isip sandali si Marshall. So, ang sinaunang relic na ito ay maaaring may koneksyon sa isang mataas na ranggo sa militar ni Draconia. Tumango ang assassin. Young Lord, sabi ng chismis na ang trahedya na nangyari sa Dragon Manor ay direktang nauugnay sa relic na ito. Ngayon, narinig ko na ang relic ay lumitaw malapit sa Warwolf Training Base. Totoo ba iyon? Umupo si Marshall, nakataas ang isang kilay. Oo, yun ang sinasabi nila. Nakatanggap din ako ng balita na may isang tao sa loob ng militar ni Draconia na gustong sirain ang Warwolf. Malamang na ang ilang mga tao ay gumagamit ng mga alingawngaw ng relic bilang isang dahilan, na nagbabalak na sisihin ang base ng pagsasanay ng Warwolf. International assassins ay swarming sa Warwolf, lured sa pamamagitan ng bounty. Ngayon, sila ay dito pangangaso na may mga premyo sa kanilang mga ulo. Ang relic na ito ay umaakit ng ganoon karaming pansin. Naguguluhan na tanong ni Marshall. Young Lord, sinasabi na ang sinaunang relic na ito ay maaaring mag-utos sa bawat Celestial Warrior at Infernal Legion. Sa madaling salita, ang sinumang nagtataglay nito ay maaaring kontrolin ang buong mundo. Sa napakalaking kapangyarihan, hindi nakakagulat na ang relic na ito ay ang focus ng hindi mabilang na mga organisasyon sa buong mundo, bawat isa ay handang gumastos ng kayamanan sa pagkuha ng mga nangungunang mandirigma upang mahanap ito. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Marshall. Mukhang may masamang utak na nag-o-orchestra nito mula sa mga anino. May isa pang bagay, Young Lord, ang mga tauhan ni Major General Grayson ay nagpapakalat ng mga gwardya na nakasuot ng itim sa lahat ng dako, nangangalap ng impormasyon tungkol sa iyo. Nagsisimula na siyang maghinala sa pagkakakilanlan mo sa Nambuto, Friday ka na. Natawa si Marshall sa kanyang sarili, natuwa na si Jack ay nagkaroon ng interes sa kanya. Nagtataka siya kung ano ang sinusubukang matuklasan o makuha ni Jack sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang background. Gusto ako ng matandang Fred na bumalik sa Harmonfield. Ngayon, ang Harmonfield ay naging focal point ng mga gray zone sa mundo. Gusto ba ni Old Fred na sundan ko ang sinaunang relic na iyon? Imposible. Kung gusto niyang habulin ko ang mga ganyan, hindi siya masyadong cryptic. Mayroong ilang uri ng koneksyon sa pagitan ng sinaunang relic at ng Dragon Manor Massacre. Totoo bang umiiral ang relic na ito? Hindi kaya hinahanap din ito ng militar ni Draconia. Huminto siya, malalim ang iniisip. Nakita mo na ba ang background ni Jack? Sumagot ang Dark Web Assassin, noong araw, ang Dragon Palace ay mayroong 12 Great Warriors, at isa si Jack sa kanila.
Pagkatapos ng massacre sa Dragon Manor, lahat ng 12 Great Warriors sa ilalim ng utos ng Dragon Slayer ay nagkalat sa hangin, maliban kay Jaksha ay nanatili sa Dragon Manor. Sinasabi niya na hinuhukay niya ang utak sa likod ng Dragon Manor Massacre. Iniimbestigahan niya ito. Lumilipad ang isip ni Marshall sa mga naunang pagkikita nila ni Jack. Maaari bang maghinala ang lalaking ito na may kinalaman ako kahit papaano? Hindi iyon makatuwiran. 20 taon na ang nakalilipas, hindi ako magkakaroon ng paraan. Saka ano ba talaga ang balak niya? Isang kakaibang kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Mayroong ilang uri ng hindi masisira na koneksyon sa pagitan ko at ng Dragon Manor. Hindi kaya kakaiba. Ilang beses nang tinanong ni Marshall si Old Fred tungkol sa kanyang pinagmulan, kung saan siya ipinanganak, at kung sino ang kanyang mga magulang. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Old Fred. Naghinala si Marshall na may kakaiba sa kanyang nakaraan. Ang taong gustong hintayin ni Old Fred ay maaaring konektado sa pinakalihim na kaso ni Draconia mula 20 taon na ang nakakaraan. Anong uri ng misteryo ang sinusubukan niyang hilahin dito? Kalimutan mo na, tapos na akong manghula. Lumabas si Marshall sa silid at pumunta sa larangan ng pagsasanay sa werewolf. Biglang may sumulpat na anino sa likod niya at niyakap siya ng mahigpit. Sa likas na reaksyon, binaligtad ni Marshall ang tao sa lupa. Oh, di asterisk man. Bakit mo ako ibinagsak ng walang sabi-sabi? Si Talia, na nakahawak sa kanyang masakit na likod, ay napangiwi sa sakit. You practically broke my butt. You better make it up ta. Ako. Kabanata 475 Labanan hanggang wakas. Bumaba ang tingin ni Marshall kay Talia na nakahandusay sa lupa at nagtaas ng kilay. Sneaking up on me in the middle of the night, and then expecting me to pay for your butt. Sinasadya mo yan. Napanguso si Talia, nanigas ang mga paa habang nakahiga. Napansin mong nasa likod mo ako kanina at sinadya mo akong ibagsak. Inatake mo ako mula sa likod at iniisip mong hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko. Tumawa si Marshall, nagkibit balikat. Huwag mo nang hayaang maulit pa, baka sa susunod ay mabali ka na talaga. Ikaw. Bumangon si Talia, halatang inis. I just wanted to surprise hug you from behind. I wasn't trying to attack you. Isang yakap, ha? Mabilis na sinulyapan ni Marshall ang kanyang matatag, bilugan na likuran. Iyon ba ay dapat na isang uri ng suhol? Mabilis na nahawakan ni Talia ang ipinahihiwatig nito, namumula ang mukha. Ikaw BS. Nagtaas ng kamay si Marshall. Tandaan mo, kapag nakikipag-usap ka sa chief instructor, dapat pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Or else, sasampalin ko ulit ang puwitan mo. Sa katutubo, sinangga ni Talia ang kanyang puwitan. Ngayon, pareho kaming hindi ka panipaniwala sa rescue mission sa Sevenfold Crest at sa anti-terrorism operation sa Brookhaven Hotel. I was just trying to show my friendship toward you. Don't take it the wrong way. It's purely the relationship between comrades. Nagkibit balikat si Marshall at sinenyasan si Ernest, Mark, at ang iba pang nasa likod ni Talia. Kaya, dito sa hating gabi, naghihintay ba kayong lahat upang ipahayag ang pakikipagkaibigan na ito? Sumenya si Ernest kina Mark at Talia, Instructor Ortega, kinaladkad nila ako palabas dito para sa training sa kalagitnaan ng gabi. Training sa ganitong oras. Nakakabaliw yan, bulong ni Marshall, habang nakatingin sa kanila. Chief Instructor, 12 araw na lang ang natitira bago ang final round ng Military Martial Tournament. Ang tournament na ito ang magdedesisyon kung ang werewolf ay mananatili sa kanyang pwesto. Kailangan nating ibigay ang lahat para sa karangalan ng werewolf. Bumantong hininga si Marshall at umiling. Bumalik ka na at magpahinga ka. Mag-training ng gabi na. Wala ka bang balak mag-training bukas? Pero sa sobrang lapit ng tournament, we want to push ourselves harder to feel more prepared. Whatever happened, at least we'll know we gave it our all. Sabi ni Mark na parang nagbitiw. Give it your all. Feel prepared. Ngumisi si Marshall.
Sa tingin mo ang pagkawala ng tulog ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip. Kahit matalo ka, mararamdaman mo pa rin bang ginawa mo ang lahat para sa werewolf? Tumango naman sina Mark, Zephyr, at ang iba pa. Oo, Chief Instructor, kailangan nating bigyan ito ng isang shot. Marshall snapped with a cold tone, "That's ridiculous. This is just hiding from reality." Ang paghabol sa kapayapaan ng isip ay hindi makakarating sa iyo kahit saan. Kung hindi mo pinanghahawakan ang paniniwala ng tagumpay, lahat ng iyong pagsisikap ay walang kabuluhan. Natigilan sina Ernest, Mark, at ang iba pa, isang bagong pagkakaunawa ang bumungad sa kanila. Tama siya. Ang pagpapanggap na nagsusumikap ay walang ibig sabihin. Sinulyapan ni Marshall ang bawat isa sa kanila, nakita ang kanilang pagkalito, at kumaway sa kanila. Sige, buong araw kayong nagtatrabaho. Magpahinga ka na. Kasabay ng pagsusumikap, ang paggamit ng iyong utak ay mas mahalaga. Hindi ito tungkol sa pag-arte na parang nagsusumikap ka. Kahit sa martial tournament, na lubos na umaasa sa reaksyon at kasanayan, may papel ang katalinuhan. Sa loob ng 12 araw, ano ang maaari mong makamit sa pamamagitan lamang ng puwersa? Kung gusto mong panatilihin ang katayuan ng werewolf, magsimula sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng iyong lakas at lakas. Sumimangot si Talia, pero sa ngayon, malayo na tayo sa Dragon Soul at Dark Panther sa mga puntos. At ang panghuling round ay isang laban sa eliminasyon, kung saan makakalaban natin ang dalawang pinakamahihirap na koponan, ang Dragon Soul at Dark Panther, mula sa nangungunang 7 distrito ng militar. Paano tayo makakasigurong manalo? Nagtaas ng kilay si Marshall. Nahuhulog. Wala pa bang isang round? May pag-asa pa sa final round. Sa larangan ng digmaan, hanggat humihinga ka, laging may pagkakataon na mapabagsak ang kalaban. Gaano man kalakas ang kalaban, kung handa kang lumaban hanggang dulo, maaari mo pa ring ibalik ang mga bagay. Ang werewolf ay hindi natatalo dahil sa kakulangan ng kasanayan, ngunit dahil sa pagdududa. Kung hindi ka pa rin mapanatag at nagsasanay para lamang sa pagtiyak, kahit na magsanay ka ng walang tigil sa mga araw, hindi mo mababago ang resulta ng pagkatalo. Ngayon makinig ka sa akin. Matulog na kayong lahat. Gumising kayo ng alas 8 ng umaga. Humanda kayo sa alas 9. Oo, sir. Si Talia, Ernest, at ang iba pa ay agad na tumakbo papunta sa kanilang mga dorm. Habang pinapanood sila ni Marshall na umalis, tinawag niya ang isang anino na nakatago malapit sa field, "Lumabas ka." Nag-aalangan na lumabas si Freya mula sa sulok. "Ikaw. Alam mong nandoon ako." Napatingin si Marshall kay Freya Wright, na nakatayo na nakayuko. Sa kabila ng mahinang ilaw sa field, kitang-kita ang flush sa mga tseke ng Proud Colonel. "Oo, napansin ko nung sinimulan mo akong sundan papunta sa field. Bakit late ka na sa labas?" Natigilan si Freya, nag-alinlangan sandali, nag-aatubili na humakbang palapit kay Marshall. Kung hindi pa masyadong dim ang mga ilaw, malamang napatay na siya ngayon. Nararamdaman na niya ang init na kumakalat sa kanyang mukha. Palibhasa'y lumaki sa isang mayamang pamilya, kasama ang kanyang ama na nagsisilbing alkalde ng Harmonfield, walang dahilan upang makaramdam siya ng kaba sa paligid ng sinumang lalaki. Gayunpaman, pagkatapos ng rescue mission ngayon sa Sevenfold Crest, isang hindi pamilyar na pakiramdam ng pagkamahiyain ang pumasok sa kanyang presensya kasama si Marshall. Ang karaniwang matapang at mapagpasyang koronel ng Werewolf Special Forces ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili na hindi sigurado kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. "Balak mo bang maglupusay sa anino magdamag?" Nakangiting tanong ni Marshall Ortega nang mapansin niya si Freya Wright na tahimik sa sulok. "Ikaw." Napabuntong hininga si Freya, pinadyak ang kanyang paa, nagulat sa kanyang pagiging mapurol. Hindi man lang niya inisip ang mararamdaman ng isang babae. "Kailan ko ba sinabing mag-squat ako dito buong gabi? Gusto ko lang magpasalamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, handa na akong mamatay kasama ang mga halimaw na iyon." Lumapit si Freya, pumikit, at ibinuhos ang kanyang puso. "Salamat. I think I'm starting to like you."
Nako, bakit ko ba nasabi bigla? Ang makatarungan at maisla na mukha ni Freya ay naging kasing pula ng isang hinog na mansanas. Tugun. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na iangat ang ulo at tumingin kay Marshall, naghihintay ng sagot nito. Ha? Oh, seryoso. Natigilan din si Marshall. Ikaw. Napaka-id asterisk o mo. Nang makita ni Freya ang pagkalito sa mukha nito, tinapakan niya ang paa at nagmamadaling bumalik sa kanyang dorm, nakayuko ang ulo. Id asterisk o ba ako? Well, whatever. Pinagmasdan ni Marshall ang matikas na figure ni Freya na umatras, nanginginig ang ulo na may ngiti. Mabilis na pumasok si Freya sa kanyang dorm at ibinagsak ang sarili sa kanyang kama. It took her a while to collect herself. Habang binabalikan niya ang kanyang mga aksyon sa kanyang isipan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nako, bakit ko nasabi lahat?